Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kabilang sa mga pinakuan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kabutihan sa mundong ito at sa kabilang buhay ay yung mga tao na nakikilala bilang kanyang mga awliya o kanyang mga kakampi. Mga awliya na maaring hindi natin natitiyak sa mundo kung sino-sino sila, dahil tunay na ito ay espesyal na relasyon sa pagitan ni Allah at sa kanyang mga piling mga alipin. Subalit mainam para sa atin na makilala kung sino-sino ba ang mga awliya ni Allah. Nang sa gayon ay hahangarin natin na mapabilang sa kanila. Hindi ba't nauunawaan nating lahat na tayo ay marapat lamang na lumalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala at nagiging malayo sa dunya o napamang tukso ng mundo na ito. At syempre, mula sa tukso ni Satanas. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Tunay na ang mga awliya ni Allah, ang kanyang mga kakampi, ay walang takot para sa kanila at hindi sila malulungkot, lalong-lalo na sa kabilang buhay. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Nang katangian ng mga awliya na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang mga malalapit na kaibigan o kanyang mga kakampi, mga tunay na alagad ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sila yung mga nanampalataya at sila yung may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. At dahil sa kanilang katangian na ito, lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah, para sa kanilang magandang balita sa buhay sa mundo at sa kabilang buhay. Ibig sabihin, ang kanilang pagiging awliya ni Allah ay mayroong pakinabang hindi lamang sa kabilang buhay, bagkus ay dito pa lamang sa mundo, na sila ay magkakamit ng iba't ibang mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala na maaring hindi material, subalit nasa kanila ang kumpleto at ganap na pangangalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang kumpleto at ganap na gabay. La tabdila li kalimatillahi, dalika huwal fawzul azim. At ang itinakda na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala na para sa kanyang mga kakampi ang magandang balita sa mundong ito at sa kabilang buhay, walang anumang magbabago sa salita ni Allah. Kung kanyang ipinangako sa kanyang mga kakampi ang kabutihan sa mundong ito at sa kabilang buhay, ito nga ang magiging dakilang tagumpay. Alhamdulillah. At gayon din karugtong nito, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamainam sa mga awliya, wala yahzunka qawluhum wala yahzunka qawluhum innal izzata lillahi jami'a. Huwag mong ikalulungkot ang kanilang mga sinasabi. Ang mga sinasabi ng mga hindi mananampalataya, lalo na at ng mga kalaban ng relihiyon na ito. Tunay na si Allah ang nagmamay-ari ng lahat ng karangalan. Hindi kanila mahahamak, hindi kanila mayuyurakan, hindi kanila maapakan kung ikaw ay awliya o kabilang sa awliya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Huwas sami'ul alim. Si Allah subhanahu wa ta'ala na siyang nakaririnig at ang nakaalam. At sa isa pang hadith, tinukoy ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang katangian ng mga awliya na ito, ng mga malalapit na kaibigan, mga kakampi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagbibigay diin sa iba yung pangangalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga awliya. Man ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Sino man ang magpakita ng pamiminsala sa aking kakampi o sa aking kaibigan, ako ay nagdedeklara ng digmaan laban sa kanya. Sino man ang nagdedeklara ng digmaan laban sa kakampi o alipin ni Allah na matuwid, si Allah mismo ang nagdedeklara ng digmaan laban sa tao na ito. Dahil tunay na ang pakikibaka o pamiminsala laban sa matutuwid na mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala ay pakikibaka at pamiminsala rin laban kay Allah. Dahil ang pinangahawakan ng mga tao na ito ay ang katotohanan mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sino mang tao ang kakalaban sa kanila dahil sa paninindigan sa katotohanan na ito ay tunay ngang nakikibaka din laban kay Allah. At dito nga sa mundo, pangangalagaan ni Allah ang kanyang awliya,
sukdulan na siya ay magdedeklara ng digmaan laban sa mga namiminsala sa kanyang mga kakampi, sa kanyang mga matatapat na mga kaibigan. Karugtong ng hadith, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Nababanggit sa natitirang bahagi ng hadith na ito ang ilang mga katangian na maihinuha natin na ito ang katangian ng mga awliya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ng pagiging wali ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi nga nakakamit ninuman sa pamagitan ng pag-aangkin. Hindi ito nakakamit sa pamagitan ng pagdadrama. Hindi ito nakakamit sa pamagitan ng pag-arte o pag-asta na mananampalataya. Ito ay nakakamit sa pamagitan ng mga katangian na matutuwid na kinalulugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala, kasama ang pagtitiis at pagsusumikap sa katotohanan na siya ay naninindigan dito kahit pa hindi ito katanggap-tanggap sa mga tao. Yun nga sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unang katangian na sino man daw ang magpapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala, at yun nga sa sino mang nagnanais na magpalapit kay Allah o mapalapit kay Allah, walang anumang gawain ng higit na kamahal-mahal ni Allah liban pa sa mga inobligan niya sa kanyang mga alipin. Ang tunay na wali ni Allah ay siya yung palagian sa kanyang pagtupad sa mga inobliga sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sala, pagbabayad ng zakah, fasting, at iba't iba pang mga gawaing mabubuti alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. At yun nga, upang patuloy tayong mapapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala, bukod sa mga obligadong mga gawain, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. At nananatiling palapit ng palapit ang aking alipin sa akin sa pamagitan ng mga voluntaryong mga gawain. At kung siya ay patuloy sa mga voluntaryong mga gawain, ay napapalapit siya ng napapalapit sa akin hanggang sa siya ay aking mahalin. Nang dulo o ang resulta ng pagsisikap natin sa mabubuting mga gawa, mga obligado at mga voluntaryo, ay ang mahalin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na siyang kalagayan ng wali, ng kaibigan, ng matapat na alagad ni Allah subhanahu wa ta'ala. At yun nga, kung ikaw ay naging wali ni Allah, na ikaw ay naging kakampi ni Allah, faida ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kapag minahal ko ang tao na ito, tunay na ako ang siyang magiging pandinig niya na sa pamagitan nito ay nakikinig siya. Ibig sabihin, ang kanyang pandinig ay ginagamit lamang niya sa kabutihan at hindi sa kasamaan. Ang kanyang pandinig ay ginagamit niya upang makarinig ng mga paalala, pangaral, mabubuting payo, at hindi sa pagsuway, katulad ng pakikinig sa musika, pakikinig sa chismis, at iba't iba pang mga gawaing masasama ng mga tao. Bukod sa pandinig, si Allah subhanahu wa ta'ala rin, وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ. Ako ang kanyang magiging paningin na sa pamagitan nito ay makakakita siya. Na ibig sabihin nito, ang wali ni Allah, siya ay naghahangad na makakita lamang ng mga bagay-bagay na kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi mga bagay-bagay na kamuhi-muhi kay Allah subhanahu wa ta'ala, tulad ng mga kalaswaan at pagsaksi sa walang katarungan at iba't iba pang mga bagay-bagay na naririto ang kasalanan ng mga mata. وَيَدُهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا. Ang kaibigan ni Allah, kapag ito ay kanyang minahal, si Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang magiging kamay niya na sa pamagitan nito siya ay humahawak, siya ay humahampas o gumagawa ng iba't iba pang mga bagay. Ibig sabihin, ang kanyang pagkilos ay nangyayari na alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala at kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala, na kanyang tatanggapin at magdudulot ng karagdagan pang pagmamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. At gayon din, وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. Kapag minahal ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang wali, si Allah subhanahu wa ta'ala rin ang kanyang magiging dalawang paa na naglalakad siya sa pamagitan ng mga ito. Ibig sabihin, anumang lugar ang kanyang pupuntahan, ito'y pinupuntahan niya alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. At karugtong nga sa hadith, walain sa'alani la'atiyannahu, na kung siya man ay merong hihilingin sa akin, tiyak na ibibigay ko ito. Nang hiling nga ng wali ni Allah ay tiyak na tutugunin ni Allah sa iba't ibang mga kaparaanan. Nang wali
Maaring hihiling ito ng isang bagay at bibigay ito ni Allah subhanahu wa ta'ala agad-agad sa panahon na kung kailan niya kailangan ang mismong bagay na hiniling niya. O maaari rin naman na ang hiniling ng wali ni Allah, ng kakampi ni Allah, ay ibibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ibang panahon, lalong-lalo na sa kabilang buhay. O kaya pangatlong paraan na tinutugon ni Allah ang mga panalangin ng mga tao, lalong-lalo ng kanyang mga wali, sa pamagitan ng paghiling na ito, sa pamagitan ng panalangin na ito, ay iaadya. Poprotektahan siya ni Allah, iiiwas siya ni Allah sa isang kasamaan, sakuna o kasawian, dahil sa dua na ito o bilang ganti ni Allah, bilang gantimpala sa kanyang dua na ito. At gayon din, walain istaadani laidannahu. At kung siya man ay magpapakopkop sa akin, ay tiyak na kukupkopin ko siya. Alhamdulillah, ito ang napakataas na antas ng wali ni Allah subhanahu wa ta'ala, na silang mga tao na nagtatangan ng tunay na pananampalataya at kabanalan, na silang nakakabatid na si Allah subhanahu wa ta'ala unang-una at higit sa lahat ay nakakabatid din sa anumang kanilang mga gagawin. Kaya nga, ang pagiging wali ni Allah subhanahu wa ta'ala ay may kinalaman din sa pagkakaroon ng tao ng mataas na antas ng pananampalataya. Dahil ang pinakamataas na antas sa mga maratibul ihsan ay nalalaman natin, sa mga maratibul Islam ay nalalaman natin ang ihsan. Ang sambahin mo si Allah subhanahu wa ta'ala na tila bang nakikita mo siya, wa illam takun tarahu fa innahu yarak. At kung hindi mo man siya nakikita, ay tunay na nalalaman mo na ikaw ay nakikita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibilang nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga wali, insyaallah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bilang babala tungkol sa wilaya, ang pagiging wali, di naman kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi nangangahulugan ng tao na ito ay magyayabang o siya ay magtuturing sa kanyang sarili bilang banal na dahil dito ay aapihin niya ang mga tao o mag-aangkin siya ng iba't ibang mga katangian, lalong-lalo na bilang katambal ni Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ng nangyayari sa mga itinuturing na mga wali ng mga ligaw na sekta, na itinuturing nilang mga awliya, di umano ni Allah ang kanilang mga imam, ang kanilang mga pinunong panrelihiyon, na sila rito ay nagdarasal, humihiling, at ginagawa nila ang mga ito na katambal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sinumang tao ay hindi maaari mag-aangkin na siya ay wali ni Allah subhanahu wa ta'ala, at siya ay mag-aangkin ng kaalaman tungkol sa al-ghaib, na sasabihin niya na nalalaman niya mga bagay-bagay na nalilingid, dahil ang pagiging wali ni Allah subhanahu wa ta'ala ay merong mga hangganan, merong mga tukoy na pamantayan, at hindi maaari na ang mga tao ay mag-iimbento na lamang ng iba't ibang mga panuntunan kung paanong nagiging wali ang sinuman. Dahil ang mga ligaw na sekta, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang kanilang mga wali ay ginawa nilang katulad ng mga santo, ng mga Katoliko, at iba't iba pang mga banal na tao sa Buddhism, sa Hinduism at iba pa, na sila ay merong iba't ibang mga kapangyarihan, iba't ibang kakayanan na makagawa ng himala. At hindi ganito ang pagiging wali. Ang pagiging wali, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito yung pagiging matuwid, pagiging malapit kay Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ng kung paanong nagiging matuwid at malapit kay Allah ang mga propeta, ang mga disipulo ng mga propeta, at iba pang matutuwid na mga tagasunod ng mga propeta. Alhamdulillah. Ngayon nga, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nababanggit sa ilang mga hadith ang ilan sa mga sahaba na maaring hindi natin nalalaman ang kanilang mga pangalan, subalit tinukoy sa mga batayan na sila ay minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad halimbawa ng isang naiulat na lalaki na tuwinang siya ay nagsasala, ay palagi niyang binabasa ang Surat Al-Ikhlas, at nang siya ay tinanong, sinabi niya na binabasa niya ito dahil ito ay mga katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala, at minamahal niya ang mga katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hindi sa isa pang hadith na tinutukoy yung pagiging wali ng isa pang tao, merong mga tao noong unang panahon, bago pa ang pagkapropeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meron daw isang lalaki na nais niyang pumunta sa kabilang bayan upang dalawin ang kanyang kapatid sa pananampalataya. At ang isang anghel ay nagtanong sa kanya, "Saan ka pupunta? Tanong gagawin mo?" Ang sabi niya, "Pupunta ako sa aking kapatid sa pananampalataya." Nagtanong ang anghel, "Meron ka bang kailangan sa kanya?"
Sabi ng lalaki, wala. Meron ka bang kukunin sa kanya? Sabi rin ng lalaki, wala. Bagkus, ang nais ko lamang ay ang dalawin siya dahil minamahal ko siya alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na dahil dito, ang anghel ay nagbigay ng magandang balita sa lalaki na ito na nagsasabi, na pinapasabi sa kanya ni Allah, na sabi niya, fa inni Rasulullah, ako ay isinugo o pinadala sa iyo ni Allah. Sabi ng anghel, pinadala ko sa iyo ni Allah, fa inni Rasulullahi ilaik, bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Na minamahal ka ni Allah, pinababatid sa iyo ni Allah, na minamahal ka niya, katulad ng kung paano mong minamahal ang iyong kapatid, alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa pangalawang bahagi ng khutbah nating ito, ay pinababatid natin na bukod sa pagiging matuwid, ang isa sa mga tiyak na paraan upang tayo ay mamahalin ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ang mahalin natin ng ating kapwa, katulad ng kung paanong minamahal ng matutuwid si Allah subhanahu wa ta'ala, o kaya ay mamahalin natin ang kapwa natin alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ng kung paano nating hinahangad na tayo ay mamahalin din ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon nga, bandang huli, meron pang isang aya sa Quran na nababanggit ang tungkol sa mga wali ni Allah at ang kanyang dakilang pabor sa kanila. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Si Allah ang wali, ang kakampi ng mga nanampalataya, iniaalis sila ni Allah mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Samantalang ang kabaligtaran naman nito sa susunod na bahagi ng aya, walladhina kafaru awliya'uhum at-tagut. At ang mga hindi mananampalataya, ang kanilang kakampi ay ang mga Diyos-Diyosan, yukhrijunahum minadh-nuri ilad-dhulumat, na nag-aalis sa kanila mula sa liwanag patungo sa kadiliman. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hangarin natin palagi ang pagmamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng pagiging mabuti sa ating pananampalataya, sa ating kaalaman, sa ating kilos at pananalita, dahil ito ang tunay na pagiging wali at hindi lamang sa pag-aangkin o pag-asta na tayo ay minamahal ni Allah o nagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala.